Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Happy birthday sa mga Virgo, no? Belated, advance, and happy birthday. Yan na. Maraming salamat mula sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyong mga comments. Binabasa ko yan, isa-isa, pati pangalan niyo binabasa ko. Makuha ko lang yung energy niyo. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang sa mga magpapa-personal reading. General reading tayo Virgo, ako mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi niyong tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa card natin, no, para magkaroon kayo ng positive outcome. Meron tayong Leo, Pisces, Libra, Scorpio, and Aries. May mga iniisip kayo, no? Yung feeling emotions sa iba, nagkakaroon ng mga mood situation, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng reflection from the past, pwedeng ganon. May mga inaalala na malalapit sa puso or mga mahal sa buhay, ganyan, sa iba sa inyo. Also, bakit ganyan ang card mo? May mga inaalala kayo no? Nandito kayo sa sitwasyon nyo na nagkakaroon kayo ng mga multiple choices in life na hindi nyo alam kung ano yung pofokusan nyo this time, no? Pwedeng parang may mga gusto kayong fokusan, no? Pwedeng nalilito kayo o kaya gusto nyo kung ano yung dapat yung unahin, maaring ganun sa iba, nagkakaroon ng choices. And then also, may mga pag-aalinlangan, ako nakikita, may mga decision making ako na nakikita sa iyo na maaring iniisip mo kung tama ba o mali yung situation sa iba sa inyo. Masyadong malalim yung iniisip ng iba, no? Sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng mga pagpaparaya or magkakaroon ka ng pagpaparaya sa buhay mo. Or sana hindi bahala na, pero siguro may mga maraming klase ang pagpaparaya no? Ipasok mo na lang sa aspeto ng buhay mo. Siyempre, yung iba dito, there's a separation or pwedeng ikaw mismo ihiwalay mo yung sarili mo with someone or someone is ihiwalay niya yung sarili mo sa'yo or magkakaroon ng something separation or magkakanya-kanya na sitwasyon or iniisip mo na mga bagay na isi-separate or babaguhin, no, sa iba sa inyo. Maaring ganun. And then also, may pangliling lang no? Sa nakikita ko dito. May mangliling lang, nanliling lang, o may panliling lang. Yun na nakikita ko dito. Siyempre, kilala mo siya. Alam mo, may mangliling lang na hindi mo kilala, di ba? May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Or wala yung trust, parang ganun. O merong untrustworthy person dito sa sitwasyon. Kaya, mag-ingat ka when it comes to collaboration, when it comes sa pakipag-usap, o kaya sa mga sitwasyon na magko-connect sa'yo. Pwedeng yung may mga susulatan kontrata, o kaya may mga kumaga-apply ka, o kaya basta any situation na you need to focus to a details. Wag lang oo ng oo. Focus to a details sa nakikita ko dito. Kasi, yun din kasi yung sa portal natin. Kaya mag-ingat kayo, no, doon sa mga bagay na yun. And then also, there's a cheating. Ako na nakikita. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng you are denial in any situation of life, sa aspeto ng buhay mo, or by someone na nag-cheat sa'yo, or may pag-cheat na magaganap, no? Sa nakikita ko dito. Pwedeng kaibigan or someone into your life.
pwede naman yung, when it comes to cheating, pwede rin siya na may mga bagay na hindi mo masasabi sa tao mo o sa konektado mong tao, ganyan. May mga lihim, kumbaga sa nakikita ko dito. Merong travel, ako na nakikita dito. May travel na magaganap. There's a changes of a journey coming. Sa nakikita ko rin sa inyo. Sa iba sa inyo, hindi yung distance, no? Meron din sinasabi dito na may blockage ka, ha? May vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles. Sa nakita ko dito, pwede magpapagawa ka ng vehicles, bibili ka ng vehicles, or pwede nalilito ka kung anong vehicles ang gusto mong bilhin. Basta may gulong, no? Or any vehicles na pwedeng vehicles of distraction din, no? Sana hindi pwedeng maloko ka, ganyan. Or halimbawa, bumibili ka ng vehicles or motor, manya, kung ano man yan, pwedeng maloko ka, ganyan. Or sa travel mo, halimbawa, may travel ka, pwedeng maloko ka, or andun yung thinking mo kung saan ka magta-travel. Pwedeng ganun. Mag-ingat ka palagi, basta sa nakikita ko dito. Pero may vehicles ako, hindi ko alam kung ano yung connected sa'yo ng vehicles eh. Pero doon sa vehicles ako nakikita dito. Pwede naman na maligaw ka, 'di ba? Halimbawa, nagda-drive ka or maligaw ka ng destination mo. Ano ba 'yan, Unay-chang? Ano ko? Doon no? Ano ba 'yon? Bakit nagdadala mong isip na tumungtong? Ang arte naman. Energy ni Virgo. Ay, may pala. Merong may tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo o makakaramdam ka ng pagmamahal sa kanya. Yan ang sinasabi dito. Or you giving loves with someone. Also, andito rin yung affection with someone. Parang ganun. Pwedeng there's an affection with someone na hindi trusted o hindi pwede magkatiwalaan. O pwedeng ganun. Nakakonekta sa'yo. Pwedeng ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga connection nyo. Ano ba ito mga anak ko? May pagsisinungaling din kasi. Energy ni Virgo. Ano ba yun? O pwede rin na sa iba is gusto nyo mag-travel pero hindi nyo sure kung kailan mangyayari or kung matutuloy or hindi. Energy niya po. Energy mo sa nakikita ko dito, masaya ka naman. Kasi may mga successful situation ako nakikita sa'yo. Yun nga lang, may mga sitwasyon na maaaring hindi mo pa rin mapagpasyahan. Siguro, may mga successful na nagkakaroon ng successful plan sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na maaaring pinaprogress na hanggang ngayon maaaring hindi pa totally na papupusan yun. No? Maaaring iba sa inyo. Pero energy mo happy. Maybe you're waiting for something din. Sa nakikita ko dito, may mga hinihintay ka na bagay-bagay. May mga pagpapasyahan ka ng mga sitwasyon this time sa nakikita ko dito na maaring pag-iisipan mo yon kung nandito success yung bagay na yun sa nakikita ko. Also, energy mo, mag-ingat ka na lang kasi pwedeng magkaroon ng mga pagkakamaling sitwasyon or may maling sitwasyon ka na ma-actionan o madidesisyonan. Or pwede rin na mapofocus ka in a situation na mali. Pwedeng ganun, no? Yun. Also, sa nakikita ko dito, mga pag-iisipan mo no? May mga bagay na gusto mo actionan this time. Yan. Ang nakita ko dito, may mga imo-moving ahead ka actually sa iba sa inyo na you want to success or you want na maging maganda yung result nun. Also, happiness, celebration, also coming. Magkakaroon din sa'yo ng enlightenment sa iba sa inyo. Maaring iba, ganun. Sa ibang message siya. Sa ibang message, tulad ng nahandito kanina, may tao dito na nagiging tanga. Yun ang nakita ko. May taong nagiging tanga. May tao na naghahari-harian or
entitled, kumbaga, may tao na matigas o may katigasan o matigas yung puso niya or may malupit na tao, ano, ako nakikita dito. Also, sa iba naman sa inyo is, maaring, tulad na sabi ko sa inyo, di ba, maaring may mga iniiwasan kayo or may mga paglayo ako nakikita or paghihiwalay. Pwedeng ikaw ihihiwalay mo yung, tulad na sabi ko kanina, di ba, ihiwalay mo yung sarili mo or someone, ihiwalay mo sa buhay mo or something, paghihiwalay o paglayo. Baka may mga i-arrange ka na ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Kaya ganun ang nakikita ko dito. Parating kay Virgo. Ano pong parating kay Virgo, Universe? No, shigoto wata? Ano ko nagsishigoto yan eh. Nagtatrabaho siya. Nagkukut-kut ng mga ano. Sandali, mate. Gumen. Siya nga na yo, sila ba? Hindi, sila ba? Sigaw yo. Anata aro di siya, asa ko. Uy, yayay. Parating sa'yo. Uy, ang ganda. Ang ganda. Okay, parating sa'yo. Leyo tuloy. Sorry Ayun na naman, question na naman ako ng mga perfectionist. Sabay kanina. Virgo. May nakikita akong documents and papers. Hindi ko alam ano yun. Baka may mga asikasuhin ka na or someone into your life. Maaari may mga dapat asikasuhin, mga papers and documents. Yun ang nakikita ko. Dito, no? Yan. Kung ano man papers and documents yan, asikasuhin mo na hanggat maaari. May mga ganun ako nakikita. Also, ang parating sa'yo is na andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon na matatapos na. No? Kumbaga at last, kumbaga, no? Kung andun ka na sa sitwasyon na matatapos yung mga anxiety mo, depression, kung ano yung mga pinagdaanan mo in the past, this time is the new beginning happen into your life, pagtatapos ng hindi na maging magandang sitwasyon sa buhay mo. Also, there's a good news coming into your life. There's a new beginning din. May mga good news, may fulfillment, or may mga or may achievement no? Sa nakikita ko ito, may achievement ka raw na makakamit sa buhay mo. Also, dito sa sitwasyon, may tao dito na mag-o-open up sa'yo or ikaw ang mag-o-open up sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. May hihilingin siya sa'yo. Or may sasabihin. Parang ganun. Good ba siya o bad? Good naman siya sa nakikita ko dito. Good siya. Sa nakikita ko dito. Mag-open up siya sa'yo or may sasabihin something. Yun. Open up with something kahilingan or may gusto lang siyang sabihin. Parang ganun. Pero good naman yun sa nakikita ko dito. Also, parating sa'yo, andito ka na sa it's more on kapayapaan and katahimikan. Tagalog talaga yun. Yun na nakita ko dito. Oo, yun. Sa iba sa inyo, magiging busy kayo this week. Magiging busy kayo. May happiness. Makakaramdam ko na ng happiness, dito. Kumbaga na andito ka sa sitwasyon mo na babalik yung lakas ng loob mo. May mga sitwasyon na uumpisahang muli, o umpisahan mo na, o mag-uumpisa ka. You're back to the basic din sa iba sa inyo. Tulad sabi ko, di ba, kung nagkaroon ng mga stressful situation, syempre, you're back to the basic. Kumbaga, this is a start in your beginning and life na parang at last, natapos na yung mga bagay-bagay. O kaya yung iba sa inyo is may mga umpisahan ng muli kayo ng mga bagong situation in life na you want to success o gusto mong ma-fulfill yung bagay na yun. Yun na nakikita ko dito. Also, a fresh start happen also dito sa nakikita ko sa iyo dito. Masaya ka parating sa iyo. May mga bagong makikipag-usap sa iyo or magkakaroon ka, may taong ko-connect sa iyo. Bago. Sa iba sa inyo. Mga bagong tao. Tingnan natin ang dapat iwasan.
or ikaw ang kukonect, vice versa tayo. Pero alam mo ba, Virgo, na may mga tao pa rin na hindi ka gusto. Kasi nandito rin kasi 7, di ba? Ano ba tong anak ko? Dun. Dapat iwasan ni Virgo. Abunay na. Dapat mong iwasan. Ano yan siya? Ang dami yun. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung yung magkaroon ka ng over-responsibility with comes sa sarili mo. Yung mga bagay na wag mo akuin ang lahat. Kumbaga, iwasan mo yun. Kasi ikaw rin yung mahihirapan no? Sa nakita ko dito. Overthinking, iwasan mo rin yun. Sinasabi dito, yung over-worrying with something, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi pwedeng maasahan or yung mga taong hindi makatotohanan, mag-trust ka sa intuition mo. Siyempre, iwasan mong hindi ka magkaroon ng paghihigpit, no? Sa money, kung sa health issue, ganun din. Or also, sa katawan, isa rin yun. Siyempre, iwasan mo yung mahatak ang nakaraan. Yung mabalik-balikan mo yung mga nakaraang sitwasyon, ganyan. Yung mga pag-aalala, iwasan mo na lang. Hindi na kasi makakagod sa'yo. Basta ang isipin mo lang palagi is, you need to keep moving to reach your goal. Doon ka lang mag-focus. No, wag yung the past. Iwasan mo yung conflict or a burden situation, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako. Yung mga tao or tao na they've broken yung mga, halimbawa nangako sila sa'yo, kasi hindi naman nila tinutupad, di ba? Pero it's up to you. Yung mga bagay na nitulit ko rin kasi dito, Iwasan mo yung magkaroon ka ng pagpapaliban in any situation of life. Yung pwede naman gawin ngayon, bakit bukas pa? Pero you need to think, ng maigi dito sa nakita ko dito. Another message. Nagkaroon ng hindi magandang situation in life, dito sa sitwasyon mo. Nagkaroon ng separation, o nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa trabaho man yan, or nagkaroon ng gulo, kumbaga, sa trabaho man yan, o sa pera, or sa family. Yun ang nakita ko. Nagkaroon ng mga financial dispute, problem when it comes to money, problem when it comes to territorial, or problem when it comes sa mga kaperahan or mana sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat, yun. Inisip ko pa ko yun lang pala yung nakita ko. Tsaka kung wag ka masyadong mag-isip ng maigi. Medyo yung pera ng iba dyan hindi stable. Anak, sandali, magpupo. When it comes sa love, kamusta ang love? Love ay sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Virgo this week? Delikado tong anak ko When it comes sa love, sa mga single, tama ba ako? Sa mga single dyan, ay nagkaroon na pala ng separation. Naku po, you need to be patient daw, pero may taong ko-connect sa'yo, biglaan, sa mga single person. May biglaang magkakaroon ng interest sa'yo. Or pwedeng ikaw ito, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Okay, when it comes sa mga nagkahiwalay, sa nakikita ko dito, sa mga nagkahiwalay, dumating yung point na wala na yung tiwala at yung belief sa isa't isa, sa nakita ko dito. Nagkaroon ng chaos, na burnout, na anxiety, sobrang na-stagnant yung relationship.
maaaring isa sa inyo nagkaroon ng awakening, kaya nandun siya sa point na inaccept na lang niya yung situation na I need to let go kasi pagod na rin ako. No? Nandun yung sitwasyon na yun. Pero, dito sa sitwasyon na to, may tao na magulo yung isip, gusto niya ng partnership sa'yo, gusto niya magsalita sa'yo, pero magulo at ang dami niyang iniisip in life sa nakikita ko dito. Nahatak siya ng nakaraan, hindi niya alam kung makakaliwa ba siya o kakanan siya. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya ng forgiveness sa nakikita ko dito, pero hindi ko lang alam kung bakit nagkakaroon siya ng interesting with someone. No? Pwedeng may third party sa iba. Ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, hindi ko alam kung sino sa inyo maaring may sakit. No, isa sa inyo is may sakit, isa sa inyo is may nararamdaman. May mga dumadating na point talaga na nagkakaroon ng salungatan. No, may mga dumarating talaga yung point na hindi nagkakasundo o nagkakaroon ng alitan o pagtatalo in this relationship sa nakikita ko dito. Sa ngayon, sa nakikita ko dito, may stress situation ako na nakikita ang pinagdadaanan. Pwedeng may stress situation na pinagdadaanan ng ang partner mo, Virgo, or ikaw. Ito, no? Pwede naman dito sa relationship din na ito. Pwedeng ganun. Pwedeng, kung in this relationship, yung mismo pareho kayo, maaring nandun yung nawawala ng tiwala o believe yung isa sa inyo. No? Nalo-loss of balance or imbalance yung relationship. Sa iba naman sa inyo, may pinagdadaanan yung isa at may pinagdadaanan ka, Virgo. Either, pwedeng ikaw or siya ang may pinagdadaanan in this relationship na pwedeng sa trabaho, pwedeng kung saan mga aspeto ng buhay niya yan, pwedeng ganun. Pero sa iba dito is ganun. Pwedeng iba kasi trabaho situation, pinagdadaanan. Nakakaramdam ng pagod, ganyan. Pwedeng pagod lang yung isa at andun yung situation na ayaw mabothered, no? Ayaw niyang makausap ka muna, nagkakaroon siya ng exhaustion sa sarili niya, pwedeng ganun, no? O may mga stress situation na pinagdadaanan. Yun na nakikita ko dito. Ate, love niya ba ako? Love ka ba niya? Pero nandito yung connection eh. There's a connection, ako na nakikita dito. Yun nga lang siguro, maraming iniisip ang isa, no? May loneliness ako na nakita na pinagdadaanan eh. Siguro naman love ka niya sa nakita ko dito kasi magiging kayo ba or ano, 'di ba? Kung hindi niyo mahal yung isa't isa sa nakikita ko dito. Marami lang tumatakbo sa isipan ng bawat isa siguro. Yun na nakikita ko dito sa inyo. Kasi andito rin naman si Ten of Cups sa nakikita ko dito eh. Yun nga lang, may mga point talaga ng buhay nyo, parang ikaw or siya, Virgo, they hiding something. Pwedeng hinahide niya yung lungkot niya o yung problema niya. Pwedeng ikaw hinahide mo yung mga pinagdadaanan mo rin. Pwedeng ganun. Or hiding something in any form na pwedeng sa iba is third party. Pwedeng ganun. Diba? Sa iba sa inyo. Or pwede naman may pinagdadaanan na related to a mother figure. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito, third party. Sa iba dito, magulang. There's an emotions kasi ako na nakita dito. Pwedeng magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan this week, Pwedeng magkaroon ka ng away o pagsasalungatan o maaaring magsasalita sa iyo pero sasalungatan ka niya or ikaw makipag-usap pero sasalungatin mo siya. Pwedeng ganun. Magkakaroon kayo ng ganun. Kamusta ang money ni Virgo? Mag-ingat ka rin, Virgo. Ang may nakikita ko sa'yo na masyadong magastos or sobra yung gastos o sobra ang labas ng pera or may malaking paglabas ng pera na magaganap sa'yo. May ganun ako nakita. Kamusta yung money niya? Okay, when it comes sa money mo, masaya ka naman kahit na hindi ganun ka-bless, no? Sabi ka natin, ano ba naman yung mo?
Hindi ibig sabihin. Ibig sabihin, kasi syempre, alam mo, the more you are grounded, the more nabibigyan ka ng blessing ng universe. Kasi sa maliit na blessing na binibigay niya sa iyo, yung nakakain ka lang na once a day, twice a day, blessing yun. Yung gumigising ka everyday, na na tuloy-tuloy yung buhay mo, blessing yun. Kaya the more na nagpapasalamat ka sa small things na akala mo small yun, pero kay sa taas ay big yun, the more na be-bless ka ni Lord. No? Masaya ka sa nakikita ko dito. Di ba? Bumalik na naman ako dito. Masaya ka sa sitwasyon mo ngayon. Meron ka man or wala or equal yung meron ka sa ngayon, masaya ang nakikita ko sa iyo. Try to make it balance or try to control your situation. Sa nakikita ko dito. Handun naman yung sitwasyon na magkakaroon naman ng enlightenment. Kasi siyempre darating yung point na by October, siyempre handun yung situation, or by October or maybe by the 2 months after October, November, September, October, November, something November, magkakaroon ng, hindi man siya big, pero handun yung successful when it comes to a material, no? Ang nakikita ko dito. Pwede naman na magkakaroon ka ng enlightenment. Pwedeng ganon. Kasi, may isip mo na yung mga bagay na kailangan mong gawin at aksyonan. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Kaya magkakaroon ng, tatawa ako sa sinabi ko kanina, no? Magkakaroon naman ng successful. Maghintay ka lang, ha? Sa nakita ko dito. Kasi may mga parating na partnership or connection na pwedeng makatulong sa iyo when it comes to your money. Tingnan natin ang advice ni universe sa iyo. Advice po, universe. Ano ba to? Kailang. Ang galing 999. Maluga. Okay, when it comes, October, magiging maganda mo May mga wish come true na makakamit, papasok ang pera, sabi dito. May offer no? Maaring may mga, oo nga, may offer. May mga magtatapos sa buhay mo, Virgo. As in. October, may mga, meron ding harmony. Also, ang nakikita ko sa iyo dito, 99 no. Wag mo na tayo sa advice Meron talaga break up or nahandun yung may mga tao na hindi mo pinagkakatiwalaan sa nakita ko dito. It's good naman yun sa nakita ko dito. Kasi napoprotekta mo yung energy mo rin. And then also, mag-ingat ka lang kasi may mga tao or may tao na hindi kayo in the same page or hindi compatible sa'yo. Sa nakita ko dito. Also, may taong manggagamit or gagamitin ka lang or pwedeng ikaw ito pero sana hindi ikaw to para hindi ka makarma. And then also, the advice. Try to make it balance yung situation mo in life. Ang sinasabi dito, try to focus sa mga bagay na gusto mong makamit in life. Alam ko naman na satisfy ka sa ngayon, na meron ka sa ngayon, pero if you want more naman, ang sinasabi to, try to make it balance, sa nakikita ko dito. Focus to your wish come true or yung mga pangarap sa buhay, ang sinasabi dito. And then also, kung kinakailangan mo rin minsan na magsalita ka rin. Kung may mga kailangan kang hinihiling into your life sa tao na malapit sa iyo, sabihin mo rin na sana ganito, sana gano'n, sana ganyan. Pwede ka rin naman magsalita sa sinasabi dito, sa nakikita ko dito. Magkaroon ng pagkakaisa or magkaroon ng pag-uusap maigi with someone who connected you ang sinasabi sa iyo dito. Wag lang yung oo ka lang ng oo or wag lang yung bigay ka lang ng bigay din sa sinasabi dito, Kailangan din i-sure yung sarili mo din, magsalita ka. Yun ang sinasabi dito. Focus to yourself, Dito. Mag-focus ka rin sa sarili mo. Sa mga iniinom mo, kinakain mo, or sa mga taong makakausap mo.
Basta mag-ingat ka palagi kasi nandito si 7. No? Yun. Arigato naman si God bless.